Tuesday, September 26, 2023. Bidman's Vlog, episode 79. Title, pwedeng free will, pwedeng the will of God, or the sovereignty of God. Um, o baka hindi ako mag-open ng ng Bible verse. Hindi, baka lang. Kasi ang i-discuss ko lang yung something na it caught my attention habang nag-search ako sa internet. Ito yung tungkol sa sa discussion about the will of God. Kasi merong tanong doon sa sa internet. Meron pa bang free will pagdating sa langit? Heaven. So, ang question is, kapag yung teaching sa sa Christianity na ang mga tao ay pupunta sa langit, and then itong discussion na nakita ko ay meron bang free will pag nandun ka na sa langit. And then as I understand yung yung term na free will, ito yung sarili mong decision kung gagawa ka ng tama o mali. So ano ba yun? Kapag ka isang tao wala siyang free will, so ang lahat ng kanyang gagawin ngayon ay dinidikta na ng Panginoon. Ito naman yung sa sovereignty of God. So ang Diyos daw ang sovereign. Medyo confusing kasi religious teaching, doktrina na ginawa ng mga Christian, and then pinagdedebatihan din ito. Pero ang gusto ko lang i-emphasize ganito. Lahat ng mga discussion na napanood ko tungkol sa free will, saka yung kung magkakasala pa ba tayo pag tayo nasa langit na, yung will we still have free will pagdating sa langit, wala akong nakita doon tungkol sa obedience. So again, taking out yung obedience sa equation, makakagawa ka ng maraming sagot, and then all these answers are in effect very confusing, kasi nga it will depend ngayon doon sa tao, sa wisdom ng tao, how paano niya i-interpret yung Bible according doon sa kanyang bias, sa kanyang leaning, hindi according doon sa sa what God intends yung verse to be interpreted. So first of all, gusto kong munang yung tungkol sa, balikan natin yung obedience. So when I say obedience, lagi kong ina-emphasize yung obedience sa Ten Commandments, which is not taught anymore, kasi nga Christianity says we are no longer under the law. Ngayon sa akin absurd dito, kasi ganito yan. As you can see, nagda-drive ako ngayon, So bakit maayos ang driving ko? Because I abide by the law. Kasi itong pagkaka-program nito ng game developer, inadapt niya yung game in such a way as those drivers ng mga kotse, ng mga truck, nakaprogram sila na i-obey nila yung law of the road. Okay, so kung hindi sila tulad niyan, bakit siya nakalipas sa side ko? Kasi nga nagbigay ako ng space. Kung hindi ako magbigay ng space, hindi sila lilipat niyan. Okay? So in effect, the law is very important para magkaroon ng tawag dito ng order of things na hindi masisira. Now just watch kung ang speed limit is supposed to be 70, and then my speed is nasa 65 na ako. Okay, itong truck na to has been, merong setting to, a law in itself na ang kanyang speed na maguguha niya lang is hanggang 65, hindi siya aabot dun sa 70. Ang reason kasi ganito, this is a truck, exceeding yung sa 65 is very dangerous na, kasi sa sharp turn pwedeng tumaob. So again, kaya safe na safe mag-drive na truck na to, kasi this truck
follows yung programming ng ano, how the developer of the track designed it to be. Ngayon, ang nakakaabot na tayo, no? If I decide not to follow the law of the road, halimbawa, yung opposite side, doon ako magdadrive sa opposite side. Kasi may meron akong free will I have the will na pwede akong lumipat doon. Then, what happens doon sa ano sa free will na ginamit ko? Yung free will na ginamit ko sa maling paraan, sira. Okay? So, ibig sabihin, kahit na meron akong free will na sundin yung gusto ko, meron pa ring higher will sa akin, yung will ng road. Yung will ng law ng road. Okay? So, hindi ko pwedeng i-violate yun using my will kasi nga, my will be in the wrong side. So, ang free will ngayon is very dangerous kasi my free will either cause me to sin or go against the law of the road or go against the law of God, which is the Ten Commandments. Kaya absurd ano, masyadong parang labo na niligtas tayo ng Panginoon, then kaya pwede na natin gawin yung ating gusto, no? Which is wrong kasi nga, kaya nga tayo na lost because we did what we like. Ginamit natin yung free will natin. And what does our will, yung free will natin tantamounts to? Our free will tantamounts to going against the will of God because the will of God is obedience. Okay, hindi tayo pwedeng umalis dyan. Bakit? Kasi creature tayo ng Panginoon. Now, yan yung sinasabi na, yan ang supposed to be na dapat naturo ng sovereignty of God. God is sovereign. Hindi ibig sabihin na pinili niya kung sino yung maliligtas at yung hindi maliligtas, but God is sovereign, meaning na pag inano natin, break natin ang kanyang law, we will be punished. If we are saved, kung ligtas tayo dahil sinunod natin yung first commandment na kayang 10 commandments, and then we broke the other law, our salvation will not be lost, kaya lang we will spend our time dun sa jail ng ating Panginoon. Ano ang jail ng ating Panginoon? Suffering, trials, temptation, everything. Okay, except paandar ako ng light kasi nagdilim na. Okay, kung pinatay ko yung light, what will happen to me? Okay, papatayin ko yung ilaw, ano? And then let's just wait kung anong sasabihin ng computer sa atin mamaya. So, yan ang ibig sabihin ng free will at saka yung sovereignty of God. God is sovereign, meaning to say you cannot break His law. If you break His law, you will entail punishment. Kung hindi ka ligtas, hindi mo sinunod yung first commandment at saka yung second commandment, ikaw ay mapupunta sa impyerno, which is, ang interpretation natin ng impyerno is yung place where God is not is, na hindi mo nakapili ng Panginoon when you die. Okay? Pero when you follow the will of God, yung sovereignty of God, when you follow His law, the sovereignty of God entails us that we will live with Him. Okay? Diyan na ngayon papasok yung question na if we will live in heaven. Turo kasi langit, oh. Ang sa akin naman is temple. Kasi ang sabi ng Panginoon, Jesus, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, bahay doon ng Panginoon, mansion ano. Okay, check natin yung yung verse na yun. Kasi how are we sure na yung sinasabi niyang, I think it's in John 11. Kung hindi ako sure, hanapin na lang natin John 10. So, mahinang ang memory ng inyong Bible teacher. So, check natin kay Google. So, ano yung verse na hinahanap natin? Let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Bible verse. Oops, sorry, Yoda. Baby Yoda. John 14 verses 1 to 6. So dun sa sa John 14, sabi niya rito na in my Father's house.
Residence. Ngayon, saan nakatira ang Panginoon? Sa langit ba? Hindi. Ang Panginoon nakatira sa ano? Sa temple. Sa Jerusalem na nasa langit. Ngayon, yung word na Jerusalem, Jerusalem, yim kasi is plural, dalawa yun ano, Jerusalem sa langit sa yung Jerusalem na nasa lupa. Ngayon, dun sa Revelation, nung sinabi nung Panginoon sa atin sa Revelation 20 na 20, 21. Yun, new heaven and earth, ito yung temple ano. So wala na yung ano yung temple na yung dating temple. So meron na tayong studies niya ng progression ng temple. First temple sa Genesis 1:1 yung heaven and earth with sea, may dagat. Ibig sabihin kasi ng sea, doon manggagaling lahat no, pati tayo doon tayo manggagaling. Pero pagdating dito sa Revelation 21, yung new heaven and earth na papalit dun sa first heaven and earth, wala nang sea. There was no more sea. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Hindi na siya magke-create ng hindi na kailangan yung raw material kasi tapos na yun. Na-create na yung planets, na-create na yung earth, na-create na tayo. And then marami na tayo. Sa Genesis kasi, babae at lalaki lang. Basic kasi. Wala pa nga lang sa Diyos. Ngayon, dadami tayo ngayon. Marami na tayo, sing dami ng mga anghel. Then sabi ng Panginoon, wala nang kasal doon sa temple. Kasi pantay-pantay na tayo lahat. Katulad na tayo ng mga anghel. Fully upgraded na yung ating mind. Kilala natin ang Panginoon and we can follow Him. So, new heaven and earth, bababa, yan. Yung Jerusalem ngayon sinasabi rito. New Jerusalem. Bakit new? Kasi hindi na luma. Galing sa langit eh. So, ito yung bababa. Pupunta doon sa place ng Jerusalem sa lupa. Kasi andun yung temple. Kasi nga sabi ng Panginoon dito, no? Wala nang altar doon. Sabi sa verse 22, no? And I saw no temple therein. Walang temple doon. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. So yung temple, kasi pag sinasabi natin temple, andun yung altar and everything. Pero sabi ni John sa atin, yung pinakita siya ng Panginoon, walang temple doon. Kasi ang temple, literally kasi ang talagang temple, yung God the Father, at saka yung God the Son. And bakit ganon? Kasi yung God the Father, siya yung high priest, mag-o-offer nung kanyang anak, yung lamb. Yan din yung nakalagay doon sa Genesis 1, when God created the heaven and earth, hindi na-mention yung temple kasi nga sila yung temple. And now, na-clarify na ngayon dito sa Genesis. Jerusalem, plural. Nawala tayo. Free will. So, ngayon, nasa langit na tayo ngayon, yung question na magkakaroon ba ng free will? Sabi niya, actually, ang ibig niyang sabihin dito yung magkakasala, meron pa ba tayong chance na pumili, no? Actually, hindi na, no? Kasi, ang magtatanong lang nun will be person na hindi siya acquainted dun sa Bible, sa teaching from the Genesis to Revelation. Ngayon, ang reason kasi kung bakit hindi na tayo makakagawa ng kasalanan doon sa temple, sa lugar ng ating Panginoon, kasi nasala na ng Panginoon yung mga matino sa hindi matino. Okay? 'Di ba dalawa yung resurrection? First resurrection, ito yung resurrection ng mga hindi natatalikod sa Panginoon. And then yung second resurrection, ito yung tumalikod sa Panginoon na kung sila ay papapasukin sa langit, sa temple, ganun pa rin gagawin nila, tatalikod pa rin sila sa Panginoon. So wala nang God had already seen to it na hindi na makakapasok ang disobedience doon sa temple kasi nga pinili niya na yung mag-obey. So any teaching, if you are pastors then nagtuturo kayo ng salvation and everything, and then after salvation walang obedience, lahat ng problema ma-encounter ng church, lahat ng problema ma-encounter, lahat ng klase ng problema ng isang church ay sa church ay may i-encounter ng mga believers, mga pastors, everything. Kaya makikita natin naghahati-hati ang church. Bakit? Kasi nga yung free will ginamit. Ano yung free will? The will to disobey God.
Okay, balik tayo dun sa ano. So, ano ngayon ang... So, ibig ba sabihin, wala tayong free will? Ito nga yung dapat nating i-clarify. Ang ibig sabihin ng free will is living in the will of God. And the will of God is obedience. Ano yung sabi niya sa atin sa Bible again? Sabi ko, hindi ako mag-open. Seek ye first, 6:33 ba yan? Matthew or John? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tama, no? But seek ye first. Ano daw ang una nating hahanapin? Yung kingdom of God. So, when we are looking for the kingdom of God, we are literally asking who is the king. Kasi nakaharap tayo sa kingdom of God eh. So, ang gusto natin yan, singin ang kanyang king. And then, ipinakilala sa atin ng king sa pamamagitan ng 10 commandments. Sabi ng first commandment, alam ng Diyos na burden tayo. Alam ng Diyos na na-under tayo ng kasalanan. Tapos, inalis niya tayo doon, niligtas na tayo. Sa paanong kaparaanan? Sa pagbigay ng kanyang anak. Okay, so ang salvation comes from obedience sa first commandment. And then, ngayong ligtas na tayo, ang sabi ng Panginoon sa atin, sa second commandment, hindi niya sinabing gagawa ng huwag kayong gagawin ng rebulto. Corollary na lang yun doon sa first commandment na kapag ka ikaw ay sinasamba mo ang hindi ang Diyos, ito yung gagawin mo. Gagawa ka ng fake. So, second commandment is, ngayong niligtas, because God first loved us, then we have to love Him also. So, how do we love God? We obey His commandment. We keep His commandment in our heart. So, ang sabi niya doon sa Exodus 20, Exodus 20 verse something. Exodus 20 verse 6. Verse 6, and showing mercy unto thousands of them. Showing mercy, salvation, every kung gusto yung ipalit dyan sa word na mercy. To them that love me and keep commandments. So, paano tayo naligtas? We kept the commandment of God. Commandment number 1. How do we express our love to God? We keep the commandment. Commandment number 2. And then, to follow na yung marami pang commandments, which we will not discuss kasi nga, we have discussed it already dun sa ating mga previous discussion. So yan ang free will, no? Gusto nating hindi pa rin nagre-restan itong truck. Siguro mamaya pag madilim na. So, sovereignty. So, okay, nasagot na natin yung sovereignty of God. Sovereignty of God does not mean na namili siya kung sino yung maliligtas o hindi maliligtas. But the sovereignty of God is, siya ang king. So, kapag break mo ang kanyang law, you will be punished. Yan ang sovereignty of God. And then, what is free will? The free will is, yun ang ginagamit na excuse ng mga tao para disobey God. So, disobedience ang free will. Okay? So, wala ba tayong free will? Meron. Ang free will is to decide to disobey or not to disobey. And then, makikita natin sa creation ng Panginoon. No? So, as I said before, dalawang create niya, angels and man. Hindi siya nag-create ng 4 kasi pagdating sa aral ng natin ng brethren, no, 4 yung create ng Diyos. Create niya ay yung Jew, yung Gentile, yung Christian at saka yung angels. Kaya nasa book yan ng dalawa lang create, angel at saka yung man. Kasi dalawa lang place, heaven and earth lang. And then yung sa gitna yung heaven and earth yung temple, which is the place where God governs heaven at saka yung earth. So, the heaven, andun yung kanyang throne, and earth, and yung kanyang footstool. So, sa heaven, fully upgraded angels, lahat alam na nila. Ngayon, did they experience salvation? Yes. Kasi dumating din ang testing sa kanila di ba? Anong test sa kanila? Si Satan. Satan din. Sabi ng Satan, I want to be God. Sino yung susunod sa akin? So, 1/3 sumunod, they use their free will to disobey God's law kasi they already know na ang sabi ng Diyos,
Isa lang ang pwedeng Diyos, ako lang, wala nang dapat iba. Hindi magkakagulo tayo. Sabi nila, hindi. Sabi ni Satan, no, I want to be God too. So nagkagulo sila. And then yun yung ano, dahil alam nila yung ano, yung law of God, they already ano na sila, fully upgraded, they know about God. Ayan, ang law kasi ito, dapat daw mapunta ka sa way station. Pero I will disobey. I will use my free will. No, I will not go to your way station. Why should I? Yung way station na sa kabila. Yung sa map ko. And then, marker, ito yung sabi sa, oh, hindi ka tumawid. Ah, wala pa pala. So, merong law, punta ka sa way station. As the angels, ganun din. Ang law, binviolate nila. Oops. Sorry. I think pag i-replay ko to, makikita ko doon ang sinabi niya, you can bypass. Kasi kapag hindi ka, ano, pag sinabi niya mag-way ka, no? Tapos idiniinan niyo yung order niya, meron kang fine. Dito sa game na to, I think it's $700. Malaki yun. Times 50. 35,000. So, ang bait naman nitong truck na to, hindi siya napapay ng wala siyang ilaw. I'm driving without headlight, so delikado yan. I can cause accident, but fortunately, ayun na, oh, headlight usage offense, $500 ang fine sa akin. Why? Kasi nga, I should use, ano, for safety reason, dapat meron akong ilaw. Pero hindi ako yan, slow down. Pag hindi ako nag-slow down, sabi niya, matutumpa ako. Sliddy scores check. So yung mga angels ganon, ginamit nila yung ano, yung kanilang prerogative, yung free will nila, and then they use it sa ano, sa disobedience. So they lost. Sabi ng Panginoon, wala na silang ano, there's no salvation for them. Pero ang tao, meron tayong salvation. So dalawa pa lang nun, kasi kahit dalawa, basic pa lang. Kahit dalawa, kasi kinakailangan male and female, kailangan dumami, para pag kasing dami na ng mga anghel, then i-convert na tayo sa pagiging anghel. Yun na yung mabasa natin doon sa Revelation. Yung pagbabago. Saka sa mga aral ni Paul sa atin na change story. Nag-overspeed daw tayo. 55 lang pala. Okay, speed natin is 45, so safe na yan. Then down sa 4th gear. So si Adan at si Eva, di ba tinukso? Ngayon, bakit tayo may salvation? Unang-unang kasi, basic pa tayo. Hindi natin alam ang tungkol sa Diyos. So, binigyan tayo ng utos ng Diyos na siya lang ang Diyos natin. Ito yung food law, ano? Kasi baby, ang alam lang ng baby is food. So, yun ang naintindihan lang. Ito yung pagkain, ako lang magbibigay siya. Huwag kayo kakain sa ibibigay ng iba. Unfortunately, kinain nila yung binigay ng iba. So, na-violate nila yung first law ng Panginoon na siya lang dapat maging Diyos. Siya lang magpipid sa tao. Ngayon, bakit sila may salvation? Kasi kung wala si Satan, hindi magkakasala ang tao. Kasi tayo, nakaprogram tayo na to obey only God, no? Kung sino yung nakita natin na tatay natin, yun ang susundin ng natin. So when Adam and Eve opened their eyes, nakita nila ang Panginoon. So ito yung tatay, itong susundin ko. And then along came the spider, pumasok ngayon si Satan at nagbigay siya ng aral na mali. And then dahil tayo we do not know anything about good or bad, sinunod natin yon. So yung pagkakasala natin, we are not to blame. Kaya pwede tayong iligtas ng Panginoon. So ang sabi ng Panginoon, hindi nyo naman kasalanan talaga yung paggawa ng kasalanan, niloko lang kayo, kaya pwede kayong maligtas ngayon. Itong kaligtasan ngayon, tanggapin ninyo yung aking anak. Kasi itong aking papatay na, di ba nagpatay nga ng hayop para yung balat maging damit nila. So sabi ng Panginoon, ganito yan, this is what my son will do sa future. And kung isusuot nito, ligtas kayo, meaning to say, tinatanggap niyo gagawin ni Christ sa future. So they accepted the clothes, and then they are saved, and then maayos na uli yung relation ng Diyos sa tao. But unfortunately, magkakaroon sila ng anak, and then yung anak nila will also use their free will to disobey God. So that's why pinasok kay Adam and Eve yung aral tungkol sa Okay, nung pinatay ng Panginoon yung lamb, siya yung high priest, So wala pang tao na high priest.
wala pa si Aaron. So nung binigay ngayon ng command sa kay Adam and Eve na later on yung mga anak niya magkakasala rin yan, ngayon, para ma-solve ang kanilang kasalanan, disobedience sa akin, dapat tanggapin nila si Christ. Ngayon, paano ituturo sa kanila? Ito papatayin, mag-o-offer kayo taon-taon ng lamb offering, first fruit, first ano ba yun? Ano yung offering ng tao? Lamb offering, ano? Firstling offering. Taon-taon firstling offering at saka first fruit offering. Ang firstling offering, ito yung mamamatay si Christ. And then yung first fruit offering, mabubuhay si Christ. So sinunod ni Abel yon. So alam natin ligtas si Abel. Si Cain, hindi niya sinunod yung first fruit. Ang inoffer niya fruits. Pardon the expression, binaboy niya yung requirement ng ating Panginoon. So hindi ngayon, so ang lumalabas na naniwala na hindi siya naniniwala na ayan, please pull in for inspection sa wait, tapos iba-bypass ko yan and see what will happen. Kasi doon, ayan stop daw ako, hindi ako nag-stop yan. So pagdating sa sensor, may sensor doon, ayun. Okay, paid to visit ang fine is 700. Okay, why? Because I used my free will. I said no, hindi ako pupunta dyan sa truck. So makikita nyo yan na what's any debate doon sa what's any debate sa sa YouTube religious debate. Ang gagaling na lahat, mga eksperto kung saan mga Bible school sila galing. But the problem is both side, yung pro at saka con, they do not use obedience. Ang ginagamit nila yung sinulat ni professor namin ganito, ini-study ng professor namin ganito. So ang binubuhay nila yung mga professor, hindi yung Biblia. Although sabi natin, hindi, Biblia ang pinag-usapan nila. Yeah, Biblia, pero according sa interpretation ng professor nila, and it is without obedience. You cannot hear anything about obedience. Wala kang makikita na, no, this is important. Kaya nga, di ba, ang lagi kong emphasis, kung magtuturo ka ng holiness without the 10 commandments, ano ituturo mo? O di yung idea mo. Pero kung ituturo mo holiness is based on the 10 commandments, ano bang holy? Ang holy hindi nagkagawa ng kasalanan. And then the Bible sabi sa atin sa 1 John 3:4, di ba? Ang sin is disobedience sa law. So kung tuturo mo yung law, hindi magdi-disobey ang tao. So walang magkakasala. Pero kung ano na yung dinidiscuss nila na holiness is God kasi holy, banal yan, ganun. No, ang ibig lang sabihin ng banal, holy, God is holy, no? God does not change. He is the same yesterday, today, and forever, di ba? From everlasting to everlasting, you are God. Ano ibig sabihin nun? Mobius strip, mathematical infinity. So, from everlasting, ito yung negative everlasting, to everlasting, positive everlasting, you are God. Hindi siya nag-change. Ano ibig sabihin? Hindi siya nagbabago. Kung anong kanyang sinabi, hindi niya binabago. So, when God gave us the law, He did not change His mind, tapos tinanggal niya yung law. It's still the same. Kasi nga ang law is Christ, no? The bar word, and then that law, that word became flesh and dwelt among us, which is Jesus Christ. So, isa lang yan. The law speaks about God in the future, and Christ speaks about the law in the past. So, yun ang pinapakita niya. So, we have to stand, yung tupit natin dapat nakatayo. Nakatayo tayo sa salvation in Christ, and nakatayo tayo sa obedience sa law. Without that, sira ang ating buhay. So, makikita nyo yan kung obedience ang ituturo. But unfortunately, mind ng tao, kami ang tama. I hope you will not experience this. Kaya nga ang tingin ng mga tao sa akin, di ako ligtas because I believe the salvation is by obedience to the law. But, so, goodbye for now. Check ko lang kung ilang minuto yung 10:54 a.m. Good morning everyone.